Sa loob ng cockpit may sumisigaw. Amir! Hindi gumagana ang sistema. Altitude dropping fast. Ngunit si Amir ay tila bato, hindi kumikilos, hindi kumikibo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, mga matay nakatuon sa horizon na unti-unting nilalamon ng itim na ulap. Alerto ang bawat alarma. Kumukurap ang bawat ilaw. Tumitili ang radio. Ngunit sa loob niya, isang katahimikang nakakabingi ang naghahari. Parang may nakikinig sa kanya mula sa kailaliman ng langit. At bigla, putol. Amir! Gumising ka na, anak ko. Idinilat ni Amir ang kanyang mga mata, basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Ramdam niya pa rin ang panginginig ng makina, ang lamig ng takot, ang tunog ng babala, pero wala na siya sa cockpit. Nasa kwarto lang siya sa Dubai. Isang panaginip lang. Isa na namang panaginip. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Tumayo siya agad, dumiretso sa banyo at sinapo ang tubig sa mukha. Muli siyang tinitigan ang sarili sa salamin. Parehong mukha, parehong mata, ngunit may kung anong hindi na mapangalanan sa loob. Nakikita mo ba ang sarili mong nabubuhay para kay Allah, Amir? Tanong niya sa refleksyon. Napailing siya. Pagkababa sa sala, naghihintay na ang kanyang ama, isang matikas, tahimik, may mga matang tila binubutas ang kaluluwa. Magandang umaga, ama, bati niya, yumuko sa respeto. Ang panaginip mo? Walang bago. Eroplano. Kalangitan. Tila nahuhulog. Panaginip lamang yan. Huwag mong hayaang guluhin ang pananalig mo, tugon ng ama. Lalong higit ngayon. Ikakasal ka na kay Fatima. Ipinagmamalaki ka ng pamilya natin. Si Fatima. Maganda, matalino, relihiyosa. Isang babaeng halos hinabi ng langit para sa kanya. Ngunit tuwing tinitignan niya ito, tila may layong hindi matumbasan kahit ng kasal. Sa mesa, masigla ang usapan. Plano ng kasal. Handa na ang lahat. Mula sa venue sa Sharjah hanggang sa imam na mag-o-officiate ng nikah. Ngunit wala si Amir sa usapan. Ang isip niya ay lumilipad muli, pabalik sa panaginip. Atlanta, Georgia. Hapon. Pagbaba ni Amir sa airport, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at masigasig na mga anunsyo sa speaker. Nakatakdang lumipad siya muli sa loob ng 2 araw. Ngunit may tumawag sa kanya mula sa departure gate. Captain Amir. Yeah, that's me, sagot niya sa Amerikanong lalaki, suot ang uniforme ng ground crew. May naiwan kayong bag sa lounge kanina. Bumalik siya sa lounge, at habang papalapit, may isang bagay na kaagad tumawag ng pansin niya. 3 estatwa ng rosaryo. Nakapatong sa isang mesa malapit sa glass wall. Simple lang, isang babae na may mga kamay na magiliw na nakabukas. Isang anyong hindi niya makilala, ngunit may dating na hindi niya maipaliwanag. Ang dami ng tao ay walang pakialam, pero siya. Parang may apoy na sumiklab sa dibdib niya. Shirk, bulong niya. Nilapitan niya ang mga rebulto. Walang sinuman ang nagbabantay. Tila naiwan lang doon. Biglang may narinig siyang bulong, wasakin mo yan. Ipakita mo ang paninindigan mo. Walang inisip. Walang alinlangan. Hinablot niya ang isa sa mga estatwa at ibinagsak sa sahig. Bagsak. Napalingon ang ilang tao. Ngunit mabilis niyang pinulot ang natira, at sa lakas ng galit, itinapon sa basurahan ang pangalawa at sinipa ang 3 palayo. Sa isip niya, ginagawa ko to para kay Allah. Walang lugar ang mga Diyos-Diyosan sa mundo. Pag-alis niya sa lounge, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok niya, kahit hindi naman taglamig. Umiling siya. Siguro'y guni-guni lang. Kinagabihan, sa hotel malapit sa airport, habang pinapakinggan ang pag-ugong ng aircon, hindi siya mapakali. Hindi dahil sa ginawa niya. Hindi rin sa takot. Kundi sa isang tanong na hindi niya maalis sa ulo. Bakit parang hindi ako nanalo? Kinabukasan, nasa runway na si Amir para sa kanyang susunod na flight. Sanay na sanay ang kanyang mga kamay sa mga switch, lever, at control panel. Ngunit sa mismong take-off, isang ilaw ang kumurap. Isang error na hindi niya pa nakita sa buong career niya. Sinubukan niyang i-reset. Gumana. Pero ilang minuto pa lang sa ere, bumalik ulit. Flight P2A, we're seeing inconsistencies in your nav system. Do you confirm?
Yes, control. Confirmed. Attempting manual override. Pinilit ni Amir ang paglipad. At nagtagumpay. Pero ang kaba ay naroon na. Ang kuryosidad. Ang tanong. At ang malamig na bulong sa tenga niya, wala ka sa kontrol. Paglapag nila sa Canada, halos ayaw na niyang bumaba. Nakatingin lang siya sa harapan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sa loob ng cockpit, pakiramdam niya ay may nakaupo sa likod. Pag-uwi sa Dubai, tinanong siya ni Fatima, napansin kong tahimik ka na naman. May problema ba? Napangiti siya. Pagod lang sa bayahe. Ngunit ang totoo, hindi pagod ang iniinda niya. May mas malalim pa. May tanong na hindi mabura. Paano kung mali ako? Mula sa labas, parang walang nagbago. Ang araw sa Dubai ay kasing init pa rin ng dati. Ang mga tao sa mosque ay kasing dedikado pa rin. Si Amir, sa mata ng sinuman, ay parehong piloto, maayos, disiplinado, relihiyoso. Pero sa loob niya, may ingay na hindi niya matahimik. May aninong sumusunod sa kanya kahit sa liwanag. Isa na naman, tanong ni Fatima habang inaayos ang kanyang abaya sa sala. Gising ka na naman buong gabi. Hindi ka ba makatulog? Wala to, jet lag lang, palusot ni Amir habang iniwasan ang kanyang tingin. Hindi siya makapagsabi ng totoo. Na muling bumalik ang panaginip, ngunit mas matindi. Sa panaginip, siya'y nasa cockpit, nag-iisa. Walang ilaw. Walang tunog. At may nakatayong lalaki sa dulo ng kabin, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, ngunit ramdam niyang tinitingnan siya. Pagbangon niya, basang-basa na naman ng pawis ang kanyang likod. Nilapitan niya ang aparador, binuksan, at tiningnan ang prayer mat ipinatong niya ang kamay dito at bumulong ng dasal. Ngunit sa kanyang loob, walang kapayapaan. Ilang araw matapos ang panaginip, muling nag-take off si Amir. Sa unang oras ng biyahe, maayos ang lahat. Routine. Tahimik. Hanggang sa biglang pumutok ang isa sa mga ilaw ng dashboard. Error 36, navigation signal lost. Co-pilot, confirm error 36, tanong niya, sinubukang manatiling kalmado. Confirmed. Hindi ko rin ma-recover ang gear system. Manual? Manual. Pinilit ni Amir kontrolin ang eroplano gamit ang visual reference. Ngunit sa gitna ng ulap, wala siyang makitang sapat. Ang mga sensor ay nagsimulang magloko. Lumingon siya. Walang tao sa likod. Ngunit narinig niya ang sarili niyang pangalan, Amir, isang bulong. Malamig. Kalma. Hindi siya nagpanik. Hindi rin siya sumigaw. Sa halip, parang may kamay na marahang gumabay sa kanyang mga daliri. Turn 15 degrees west. Hindi niya alam kung bakit niya sinunod, pero ginawa niya. Ilang segundo pa, drop to 12,000 feet. Sinunod niya ulit. Ang kamay niya ay parang hindi niya na. Tahimik ang paligid. Ang mga ilaw sa panel ay isa-isang bumalik sa normal. Landing sequence initiated, sabi ng co-pilot, halatang nabunutan ng tinik. Hindi ko alam kung paano mo nagawa yon. Ngumiti si Amir. Hindi rin niya alam. Pagkababa nila sa lupa, agad siyang nagtungo sa isang sulok sa airport at umupo. Walang nagsalita sa crew. Pero siya, nakatingin sa langit. Parang may gustong itanong ngunit natatakot marinig ang sagot. Sa gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang ama. Baba, pakiramdam ko may kung anong hindi tama. May nangyari ba? Hindi ko alam kung paano, pero may tinig na gumabay sa akin kanina sa flight. Hindi ko alam kung isip ko lang. Pero ligtas kaming nakalapag. Mag-ayuno ka. Magdasal ka. Iwasan mo ang mga iniisip na yan, anak. Hindi mo kailangang magtanong. Kailangan mong magtiwala. Pero paano kung Walang paano kung. Si Allah lang ang may kapangyarihan. Huwag mong hayaang pumasok ang kalituhan. Napabuntong hininga si Amir. Tumango sa telepono kahit alam niyang hindi siya nakikita. Kinabukasan, nasa mosque sila ni Fatima. Habang nakaluhod sila sa dasal, naramdaman niyang tila malamig ang lupa sa ilalim ng kanyang noo. Sa paligid, ang mga salita ng imam ay lumulutang, ngunit hindi niya masundan. Paglabas nila, tahimik siya. Napansin ito ni Fatima. Hindi mo ako tinitingnan. Wala ka sa sarili. Ano ba talaga ang nangyayari? Wala. Hindi wala.
Hindi na ikaw to, sa mata mo pa lang, alam kong may bumabagabag sa'yo. Hindi siya sumagot. Amir, kung may problema ka sa kasal, sa pamilya ko, sa akin, sabihin mo. Huwag mong hayaan na mamuhay tayo sa kasinungalingan. Ito'y hindi tungkol sa'yo, Fatima. Tungkol saan? Hindi ko pa alam. Sa sumunod na linggo, sunod-sunod ang problema. Sa bawat flight ni Amir, laging may aberya. Minsan maliit. Minsan malala. Pero laging sa kanya lang. Wala sa ibang piloto. Ang crew ay nagsimulang magtanong. May bulungan sa lounge. May nagtanong na kung siya ba'y cursed. Bumalik siya sa moske. Humingi ng dasal sa imam. Pinayuhan siyang magbigay ng alay. Nag-abuloy siya. Pinayuhan siyang magdasal ng 33 beses kada gabi. Ginawa niya. Pero habang ginagawa niya ito, ang katahimikan sa loob niya ay lalong lumalalim. Para siyang tinatawag ng isang tinig na hindi niya maintindihan at ayaw niyang pansinin. Isang hapon, naglalakad siya sa palengke nang mapadaan siya sa isang tindahan ng lumang libro. Hindi niya alam kung bakit siya pumasok. Sa dulo ng estante, may isang lumang kopya ng isang aklat na may krus sa pabalat. Hindi niya hinawakan. Pero tumitig siya. Pwede mong buksan yan, kapatid, sabi ng may-ari. Hindi ako interesado, sagot niya, mabilis na lumabas. Ngunit sa buong gabi, ang imahe ng krus ay nanatili sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung bakit tila lahat ng bagay na tinakbuhan niya buong buhay ay siya ngayong humahabol sa kanya. Sa isang panaginip, nakita niya muli ang lalaki sa cockpit. Ngayon, nakatalikod ito, nakatingin sa ulap. Nang lumapit siya, bigla itong humarap. Walang bibig, walang mata, ngunit sa di maipaliwanag na paraan, ramdam niyang ito'y nakatingin sa kanya. Nagising siyang humihingal. Tumayo siya, nagtungo sa bintana, at binuksan ito. Ang hangin sa gabi ay malamig, ngunit hindi sapat para palamigin ang tanong sa kanyang dibdib. Sino ka? At doon, sa katahimikan ng gabi, parang may bulong na sumagot. Hindi ako ang iniisip mong kalaban. Hindi alam ni Amir kung alin sa mga nangyayari ang totoo, at alin ang bunga lang ng isip niyang pagod. Ngunit sa mga susunod na araw, ang hangganan ng katinuan at paniniwala ay tuluyang nagiging malabo. Isang gabi, habang siya'y nasa sala, nagbabasa ng flight manual, may naramdaman siyang malamig na ihip ng hangin sa batok. Wala namang bukas na bintana. Paglingon niya, wala rin namang tao. Tahimik ang buong apartment. Pinatay niya ang ilaw at sumandal sa sofa, ngunit bago pa siya makapikit, may aninong dumaang mabilis sa kanyang harapan. Tumayo siya agad, binuksan ang ilaw. Wala. Ngunit ang tibok ng puso niya ay bumibilis, parang may nakatingin sa kanya mula sa isang lugar na hindi mata ang gamit para makakita. Kinabukasan, dumiretso siya sa moske. Nagdasal. Nag-ayuno. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi siya matahimik. Kahit ang mga mata ni Fatima ay tila may pagdududa na. Amir, hindi ka na natutulog. Hindi ka na kumakain. Ni hindi ka na tumatawa. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? May mga bagay lang akong iniisip, sagot niya habang nakatingin sa sahig. Hindi yan basta iniisip lang. Para kang may dalang bigat na hindi mo masabi. Kung may nagawa kang mali, sabihin mo sa akin. Kung may kailangan kang pag-usapan. Hindi mo maintindihan. Subukan mo ako. Ngunit paano niya maipapaliwanag ang mga tinig na naririnig niya kapag mag-isa siya sa cockpit? Paano niya ikukwento ang aninong sumusunod sa kanya sa koridor ng eroplano na paglingon niya ay walang laman? Paano niya ipapaliwanag na habang nagdarasal siya, parang may ibang boses sa loob ng utak niya na bumubulong ng salungat? Isang gabi, sa gitna ng isang long-haul flight mula Paris, habang tinatawid nila ang Atlantic, lumakas ang turbulence. Ang buong eroplano ay tila nilalamon ng hangin. Nakasuot ng seatbelt ang lahat, ngunit sa cockpit, si Amir ay pawis na pawis. Autopilot engaged, sir, sabi ng co-pilot, kalmado sa kabila ng pagyanig. Amir tumango, ngunit hindi siya makagalaw. Sa harap ng windshield, sa gitna ng dilim, may naaninag siyang liwanag. Hindi ilaw ng ibang eroplano. Hindi rin bituin. Isang bilog na liwanag, unti-unting lumalapit. Amir! Napalingon siya. Ang boses ay malapit, parang galing sa likod ng kanyang tainga. Did you say something? Tanong ng co-pilot. Umiling siya. Amir. Mas malinaw ngayon. Malambot.
Hindi banta, pero may bigat. Tumayo siya, tumingin sa likod ng cockpit. Walang tao. Amir, kailangan mong makinig. Bumulong siya sa sarili. Ala, tulungan mo ako. Alis na ito. Ngunit hindi siya tinigilan ng boses. Hindi mo ito kayang takasan. Hindi kita sinaktan. Ako ang nagligtas sa'yo. Hinawakan niya ang manibela ng mahigpit. Ramdam niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng flight, hindi na siya umuwi. Umupo siya sa masjid magdamag. Hindi siya nagdasal. Hindi siya nagsalita. Tumitig lang siya sa harapan, sa arkong may nakasulat na Arabic na teksto ng Quran. Pero sa kanyang isipan, hindi Arabic ang umuukilkil. Isang wika na hindi niya pa nabibigkas kailanman, ngunit ramdam niyang naiintindihan niya. Bumalik siya sa imam kinabukasan. May tinig akong naririnig. Tuwing nag-iisa ako. Tuwing lumilipad ako. Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Gawa ng jinn, sagot ng imam agad. Nagbukas ka ng pinto. May ginawa kang hindi nararapat. Nanahimik si Amir. Isang imahe ang pumasok sa isip niya, ang 3 rebulto ng rosaryo sa Atlanta, basad, nakakalat. May winasak akong mga bagay. Sa palagay ko'y simbolo nila. Kristiyano. Ayan na. Ang kasalanan ay laging may bunga. Kailangang itakwil mo ang anumang impluensya nila. Mag-ayuno ka ng 7 araw. Magdasal ng 70 ulit tuwing gabi. Sinunod niya. 7 araw siyang hindi halos kumain. 7 araw na paulit-ulit ang kanyang pagdarasal. Ngunit sa halip na mawala ang tinig, lalo pa itong naging malinaw. Isang gabi, habang nakahiga siya, hindi makatulog, may naramdaman siyang presensya sa kwarto. Hindi ito malamig. Hindi rin nakakatakot. Ngunit malakas. Mabigat. Tila pumupuno sa buong silid. Amir. Umupo siya agad. Sino ka ba? Tahimik. Umalis ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Isa kang demonyo. Ngunit ang naramdaman niyang kasunod ay kapayapaan. Isang mainit na alon na bumalot sa kanya. Hindi ito galit. Hindi ito pananakot. Isa itong yakap na hindi pisikal pero tunay. Hindi mo ako kailangang labanan. Kinabukasan, tinignan niya ang sarili sa salamin. Maputla. Manipis na ang pisngi. Namumugto ang mata. Hindi mo na ako kilala, bulong niya sa sariling refleksyon. Habang papasok sa trabaho, napadaan siya muli sa parehong tindahan ng libro. At parang may magnetong humila sa kanya papasok. Hindi siya nagsalita. Lumapit lang siya sa estante at muling nakita ang aklat na may krus. Kinuha niya ito. Binuklat. Sa unang pahina, simpleng salita ang nakasulat. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Napapitlag siya. Pakiramdam niya ay may bumasa ng puso niya. Mabilis niyang isinara ang libro at ibinalik. Tumakbo palabas. Sa parking lot, tumigil siya, napayuko. Panginoon, bulong niya. Panginoon, kung sino ka man ipakita mo sakin ang totoo. Ang sagot ay hindi dumating bilang kidlat. Hindi sigaw. Kundi katahimikan, pero hindi tulad ng dati. Isang uri ng katahimikan na tila sinasabi, narito ako. Mula sa malayo, may dumaan na eroplano sa langit. Tinignan niya ito, at sa kanyang dibdib, isang bagong tanong ang sumibol. At kung sakaling totoo nga siya? Ano nang gagawin ko? Ang araw ay sumisikat sa tarmac ng Dubai International Airport. Sa kabila ng kaayusan sa paligid, si Amir ay parang hindi naroroon. Tahimik siyang naglalakad patungo sa gate, dala ang maletang may mga pilak na lock, puting uniforme, at isang mukha na pagod, hindi sa biyahe, kundi sa loob. Flight 271 to Toronto. Final boarding, anunsyo ng speaker. Sa loob ng cockpit, kinuha niya ang checklist at sinimulan ang pre-flight routine. Lahat ay tila normal. Walang aberya. Walang kakaibang tunog. Ngunit ang dibdib niya ay mabigat, para bang may paparating na hindi maipaliwanag. Hindi ka ba? Hindi takot. Isang uri ng paghihintay. Captain Amir, bati ng co-pilot na si Khald, isang bagong kasamahan. First time natin magsama sa biyahe. Narinig ko, ikaw daw ang pinakakalmadong piloto sa fleet. Napangiti si Amir mahina. Kalma? Hindi siguro ngayon.
Sinasabi mo lang yan. Mukha ka pa rin kumakain ng bagyo sa almusal. Hintayin mo mamaya, sagot ni Amir. Baka ngayon ang unang beses na ako ang lamunin. Tumawa si Cald. Hindi alam na hindi yon biro. Habang umaakyat ang eroplano sa cruise altitude, nasa taas na sila ng 39,000 feet. Sa labas, wala kundi ulap at langit. Sa loob, tahimik ang mga pasahero. Ang crew ay abala sa serbisyo. Pero sa cockpit, unti-unting bumababa ang temperatura ng hangin. Parang may kumakapal na presensya. At bigla, kumurap ang lahat ng ilaw. Sir, nawalan tayo ng feed mula sa main display, bulong ni Cald. Switch to secondary nav. Manual override, utos ni Amir. Ngunit paglipat nila, parehong black screen. Hydraulics not responding. Fuel levels dropping sir, hindi nagre-register ang mga gauge. Calm down, sabi ni Amir, pero kahit siya, hindi niya maramdaman ang sariling tinig. Parang lumulutang ang pandinig niya. Parang napuputol ang koneksyon niya sa eroplano. Control, this is flight 200 at 91 declaring emergency. We've lost all primary systems. Repeat, total systems failure. Walang sagot. Control, come in. Katahimikan. Parang may humigop ng lahat ng tunog sa paligid. Kahit ang ingay ng makina ay unti-unting nabawasan. Ang radio static ay nawala. Si Cald ay nagsimulang magpanik. Captain, anong ginagawa natin? Ngunit si Amir ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga daliri ay tila nakadikit sa controls, hindi gumagalaw. Tumitig siya sa windshield. Wala siyang nakikita kundi ulap. Walang direksyon. Walang ilaw. Walang lupa. At sa katahimikang yon, muling dumating ang boses. Amir. Hindi ito katulad ng mga nauna. Mas malinaw. Mas malalim. Tila hindi lamang narinig kundi naramdaman. Tila dumaan sa pagitan ng kanyang laman loob, parang tinig na galing sa loob ng kaluluwa. Makinig ka. Sundin mo ako. Hindi ko alam kung paano, sagot niya sa isip, parang biglang nawala ang lahat at siya'y nag-iisa. Ikaw ay hindi mag-isa. Sabihin mo sa akin ang gagawin. Bumaba ka sa 28,000. Ipatag ang timon. Buksan ang auxiliary power. Sinundan niya. Walang tanong. Parang may gumabay sa kanyang mga kamay, gaya ng dati, pero ngayon ay mas malapit, mas buhay. Isang hakbang, isa pa. Inayos niya ang pitch. Binalance ang wing levels. Ang co-pilot ay tulalang nanonood. Sir, paano mo? Tahimik si Amir. Hindi niya rin alam. Ngunit ang eroplano ay unti-unting bumalik sa direksyon. Ang mga ilaw ay isa-isang bumukas. Ang radio ay bumalik. Flight 291, this is Toronto Control. You dropped off our radar. Come in. Tumigil ang oras. Toronto, this is 291. We are back online. Requesting emergency landing. 261 souls on board. Copy that, 291. Runway 33 is clear. Proceed to descend. Habang inaayos niya ang descent, napansin niyang tahimik pa rin si Cald. Ngunit ngayon, hindi na dahil sa takot. Paglingon niya, may nakita siyang hindi dapat nandoon. Sa likod ng cockpit, sa mismong espasyo kung saan karaniwang may crew jump seat, nakatayo ang isang lalaki. Puting-puti ang kasuotan. Hindi ordinaryo. Ang liwanag ay hindi mula sa araw, kundi sa kanya mismo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Ngunit nang tumingin siya kay Amir, ramdam niyang ang lahat ng tanong niya ay tinanong na at lahat ng sagot ay naroroon. Hindi siya Muslim. Hindi siya Arab, ngunit si Amir ay hindi natakot. Tumingin siya sa lalaki. Ikaw ba? Ngunit walang lumabas sa bibig ng lalaki. Wala ring kailangan. Sa mga mata nito, may kapayapaang hindi niya kailanman naramdaman. Parang kay tagal na niyang kilala ito. Parang noon pa niya itong hinihintay. Salamat, bulong ni Amir. Sa susunod na iglap, nawala ang lalaki. Paglapag ng eroplano sa Toronto, masigabong palakpakan ang sumalubong sa loob ng cabin. Ligtas silang nakarating. Ngunit si Amir ay tahimik lang. Hindi siyang umiti. Hindi rin siya umiyak. Tinitigan lang niya ang kanyang mga kamay. Pareho pa rin.
Ngunit ibang-iba na ang kanyang nararamdaman. Sa debriefing, sinabi niyang may sistemang nag-fail, ngunit hindi niya binanggit ang boses. Hindi ang liwanag. Hindi ang lalaki. Sa hotel, nagkulong siya sa kwarto. Humarap sa bintana. Inilabas ang Quran. Binuklat. Ngunit hindi siya nagpatuloy sa pagbabasa. Hindi niya alam kung bakit. Sa mesa, may Biblia na naiwan ng housekeeping. Kinuha niya ito, dahan-dahang binuklat hanggang makarating siya sa isang pahina. Do not be afraid, for I am with you. Napaupo siya. Panginoon, kung ikaw nga yon, ano nang gusto mong gawin ko ngayon? Sa labas ng bintana, ang ulap ay gumagalaw. Sa loob ng kanyang dibdib, may liwanag na marahang sumisikat. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Ngunit sa katahimikan ng kwarto, sa gitna ng lungsod na hindi kanya, alam niyang may simula nang nangyari. 3 araw na si Amir sa parehong kwarto ng hotel, malapit sa Pearson Airport. Hindi siya lumalabas maliban kung para kumain. Hindi siya sumasagot ng tawag maliban kung sa airline. At kahit doon, puro "I'm taking emergency leave" ang sagot niya. Ang totoo, hindi niya alam kung anong emergency ang tinutugunan niya. Pero alam niyang totoo ito. Malalim. Mas personal kaysa ano pa mang nauna sa kanyang buhay. Sa drawer ng nightstand, nandoon pa rin ang Bible. Parehong Biblia na nakita niya pagka-uwi mula sa biyahe. Noong una, parang nagbabaga ito. Bawat hawak ay parang pagkakanulo. Ngunit gabi-gabi natutukso siyang silipin. At sa ikatlong gabi, binuksan niya ito sa wakas. Unang talata, walang connect. Ikalawa, wala pa rin. Pero pagdating niya sa ika-4 na pahina, huminto siya. John 14:6. I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Para siyang sinuntok ng mga salita. Hindi niya pinikit ang mga mata buong gabi. Sa halip, binuksan niya ang laptop. Nag-search siya ng mga tanong na hindi niya kailanman tinanong kahit kanino. Who is Jesus really? Really, do Muslims convert to Christianity? What happens when you follow Jesus? Ang bawat sagot ay parang patak ng ulan sa tuyong lupa sa loob niya. Parang dahan-dahang binubuo ang isang larawang matagal nang naroroon, pero hindi niya pinapansin. Kinabukasan, bumili siya ng sariling Biblia sa bookstore malapit sa hotel. Siniguradong walang makakakita. Tinakpan ng brown paper. Dinala pabalik sa kwarto. Umupo sa sahig, binuklat, at hindi na tumigil sa pagbabasa. Sa loob ng ilang araw, nagbago ang gawin niya. Nagtatabi siya ng oras tuwing gabi, nagsasalita mag-isa sa kwarto. Hindi sa Arabic. Hindi gamit ang mga dasal na kinalakhan niya. Sa simpleng wika, Panginoon, kung naririnig mo ako, kung totoo ka, kung ikaw nga ang nasa eroplano, turuan mo akong makilala ka. Hanggang sa isang madaling araw, habang nakaluhod siya sa gilid ng kama, pagod, nanginginig, at umiiyak, binigkas niya ang mga salitang hindi niya kailanman inakalang mamumutawi sa kanyang bibig. Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, kung ikaw ang nagsalba sa akin ngayon, ako'y iyon na. Buong buo. Patawarin mo ako. Palitan mo ako. Gawin mo akong bago. Walang ilaw. Walang kulob. Walang milagro. Pero sa loob niya, parang may tinanggal. Isang bagay na bigat. Isang takot. At sa halip, dumating ang kapayapaang hindi niya kayang ipaliwanag. Tahimik. Malambot. Ngunit tunay. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang ama. Babay. Amir. Salamat sa Diyos at tumawag ka na rin. Kamusta ang biyahe mo? May sasabihin ako. Makinig ka lang muna. Natigilan ang kabilang linya. Hindi ako babalik. Hindi ko na kayang ituloy ang dati kong buhay. May nakita ako, baba. May naramdaman ako. At alam kong totoo siya. Hindi siya panaginip. Hindi siya kathang-isip. Si Jesus. Siya ang nakipag-usap sa akin. Siya ang tumawag sa akin. At ngayon, siya ang sinusundan ko. Isang mahabang katahimikan. At ano ang ibig mong sabihin? Isa ka ng Kristiyano. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa ngayon. Pero alam kong siya ang totoo. At siya ang Panginoon. Ang sumunod na tunog sa linya ay hindi salita, kundi galit.
Hindi pagsigaw, kundi isang malamig na boses na puno ng sakit at pagkakahiya. Wala ka ng lugar sa tahanan natin. Ikaw ay kahihiyan. Hindi ka na anak. Huwag ka nang tatawag muli. At binaba ang tawag. Hindi umiyak si Amir. Hindi dahil hindi siya nasaktan, kundi dahil handa na siya. Hindi na bago sa kanya ang pagkawala. Pero sa pagkakataong ito, kahit sa pagkawala, ramdam niya ang pagkakamit ng bago. Nang ibalita niya kay Fatima, mas mabilis ang lahat. Isang mensahe lang, patawarin mo ako, pero hindi ko kayang magpakasal sa isang taksil. Sumunod ang email mula sa airline. Subject line, termination of employment. Walang explanation. Walang tanong. Tapos na. Naiwan si Amir sa parehong kwarto, parehong sahig, parehong Biblia, pero wala na siyang pamilya, kasintahan, o trabaho. Ngunit habang nakatingin siya sa liwanag ng araw na pumapasok sa maliit na bintana, bulong niya sa sarili. Panginoon, wala na akong kahit ano. Pero kung ikaw ay nasa tabi ko, sapat na. Nag-check out siya ng hotel kinabukasan. Dala lang ang isang bag, Bible, at ilang dollar bills. Naghanap siya ng matutuluyan. Nakahanap siya ng maliit na shelter sa downtown. Maraming araw, hindi siya kumakain ng sapat. Minsan, instant noodles lang. Pero gabi-gabi, hindi siya nakakaligtaan sa dasal. Hindi bilang ritual, kundi bilang kausap. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, may nakita siyang maliit na chapel. Bukas ang pinto. Walang tao. Tahimik. Pumasok siya, naupo sa likod. Sa altar, may krus. At sa gitna, ang pamilyar na anyo ng lalaking nakita niya sa cockpit, ngunit ngayon, nasa krus. Wala sa kapangyarihan, kundi sa sakripisyo. Napaluha siya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Sa labas ng chapel, may babaeng lumapit sa kanya. May dalang flyer. Minisyan siya. Hi. Bago ka rito. Tumango siya, bahagyang nahihiya. Ako si Sarah. Nasa ministry kami para sa mga refugee at bagong dating. May Bible study kami tuwing Sabado. Baka gusto mong sumama? Hindi siya agad sumagot. Pero hindi rin siya tumanggi. At sa kanyang dibdib, isang boses ang nagsabing, ngayon ka palang nagsisimula. Ang New York ay laging gising. Laging kumikilos. Laging may ingay. Ngunit sa mga lansangan ng lungsod na ito, si Amir ay natutong maglakad na parang anino, walang tinig, walang direksyon, walang pangalan. Sa unang mga linggo, natutulog siya kung saan pwede, luma at mabahong shelter, bangko sa waiting area ng subway, minsan ay sa gilid ng simbahan. Ang dating piloto ng 747 ay ngayon nag-aalok ng flyers sa mga kanto, kapalit ng ilang dolyar. Minsan, tinatanggihan siya. Minsan, hindi siya pinapansin. Pero tuwing gabi, binubuksan pa rin niya ang kanyang Bible. Minsan sa ilalim ng post ng ilaw. Minsan sa liwanag ng gas station. Pero palagi may dasal. Kahit walang sagot, may tiwala. Isang gabi, bumisita siya sa simbahan ni Sarah. Hindi siya inaasahan ng kahit sino. Umupo siya sa pinakalikod. Tahimik. Ngunit nakita siya ni Sarah mula sa unahan. Sa halip na kumilos agad, umiti lang ito at itinuloy ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng serbisyo, lumapit siya. Akala ko alis ka na ulit, biro ni Sarah. Plano ko yon, sagot ni Amir. Pero parang may humawak sa paa ko. At ayaw akong paalisin. Siguro ang Diyos yon. Siguro. May kinain ka na ba? Umiling siya. Halika na. May chicken sa bahay. At tahimik doon. Hindi nagtanong si Sarah ng tungkol sa nakaraan niya. Hindi siya nagtanong kung bakit dati siyang Muslim, o kung bakit wala siyang trabaho, o kung saan siya natutulog. Ang tanging sinabi lang niya habang naghahain ng pagkain. Baka hindi mo kailangan ipaliwanag ang lahat. Minsan, sapat na ang presensya mo. Mula noon, naging parte na si Amir ng komunidad ng simbahan. Unti-unti, kumuha siya ng libreng klase ng English sa isang center na inirekomenda ni Sarah. Tinuruan siya kung paano magsulat ng resume, paano mag-apply online. Natanggap siya bilang assistant sa isang car wash sa Queens. Mababa ang sahod, malamig ang tubig, matindi ang araw. Pero hindi siya nagrereklamo. Tuwing break, nagbabasa pa rin siya ng Bible. Tuwing linggo, lagi siyang nasa simbahan.
Minsan sa unahan. Minsan sa likod. Pero palaging nandoon. Isang hapon, pagkatapos ng service, may lumapit sa kanya, isang lalaking Arabo na tahimik lang din. Assalamu alaikum, bati ng lalaki. Wa alaikum salam, sagot ni Amir bahagyang nagulat. Napansin kita. Ako si Khalil. Dati rin akong Muslim. Napatitig si Amir. Kristiyano ka na ngayon? Tanong niya. Tumango si Khalil. Sa una, akala ko ako lang. Pero hindi pala. Marami tayo. Mas marami kaysa sa iniisip natin. Mula noon, sinama siya ni Khalil sa isang maliit na Bible study group ng mga dating Muslim. Walang politika. Walang sermon. Lahat sila ay sugatan, tahimik at totoo. Sa bawat kwento, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang kanyang kwento ay hindi kakaiba. At sa bawat luha, bawat tawa, bawat simpleng panalangin, mas lumalalim ang ugat ng kanyang bagong pananampalataya. Dumaan ang mga buwan. Natutunan niyang magmaneho sa kaliwa. Nagkaroon siya ng simpleng studio apartment. Nakaipon ng kaunti. Naging regular ang kanyang trabaho. Minsan pa nga, na-promote siya bilang shift supervisor sa car wash. Hindi na ganoon kahirap ang buhay, pero hindi pa rin madali. Ang kalayaan pala ay parang disyerto. Walang pader. Walang kulungan. Pero minsan, sobrang lawak, nakakatakot. Malaya ako, sabi niya isang gabi habang tinititigan ang buwan mula sa bintana. Pero nasaan na ako ngayon? Kinabukasan, nadaanan niya ang isang maliit na shop na nagbebenta ng religious items. Pumasok siya, wala sa plano. Sa isang istante, nakita niya ang maliit na rebulto ng rosaryo, halos kasing anyo ng sinira niya noon. Parang kilala siya ng bagay na iyon. Parang inaantay siya. Binili niya ito. Nilagay sa paper bag paglabas ng shop, hindi niya alam kung para saan yon, pero may bumubulong sa kanya, panahon na. Lumipas ang ilang linggo. Isang araw ng linggo, may worship event sa Central Park. Simple lang, awitan, dasal, sharing. Si Amir ay isa sa volunteers. Habang inaabot niya ang bottled water sa isang matandang lalaki na nakaupo sa bench, napansin niya ang malapagod na mukha nito. Salamat, wika ng matanda. Ngunit mas kailangan ko ata ng dasal kaysa tubig. Pwede kitang ipagdasal, sagot ni Amir. Ano ang pangalan mo? James, sagot nito. Kamakailan ko lang nalaman na may cancer ako. Hindi ko na alam kung paano magsimulang muli. Tahimik si Amir. Mula sa kanyang backpack, kinuha niya ang maliit na rebulto ng rosaryo. Inabot ito kay James. Hindi ko ito lubusang naintindihan pa noon. Pero ngayon, alam kong hindi ito bastang rebulto. Paalala ito ng grasya. Nung makita ko ito dati, sinira ko. Pero ngayon, gusto kong ibigay sa iyo bilang paalala, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Napaiyak si James. Tiningnan ang rebulto. Tiningnan si Amir. Salamat, bulong niya. Alam kong hindi ko ito aksidenteng natanggap. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, tila mas magaan ang mga hakbang ni Amir. Sa puso niya, parang may pinto na muling bumukas. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa iba. Sa pagbibigay ng naranasan niyang liwanag. Kalayaan pala, bulong niya, ay hindi kawalan ng limitasyon. Ito ay ang kakayahang mahalin ng totoo, kahit may sakit. Kahit may takot. Sa kanyang bulsa, may panibagong rebulto ng rosaryo. At sa kanyang isipan, may listahan na siya ng mga taong gusto niyang makausap. Isa-isa. Hindi para baguhin sila. Kundi para ipasa ang pag-ibig na sa wakas, natagpuan na niya. Ang Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport ay amoy pareho pa rin, kape, maleta, pagod. Walang nagbago sa dami ng tao, sa pag-ikot ng mga anunsyo, sa lakas ng hangin mula sa mga automatic door. Pero si Amir, sa unang pagkakataon mula nang umalis siya ng bansang kinalakhan niya, ay bumalik bilang ibang tao. Hindi na siya piloto. Hindi na siya naghahanap ng direksyon. Ngayon, isa siyang ama. Isang asawa. Isang tagapagdala ng liwanag. Nasa likod niya si Sarah, hawak ang kamay ng bunsong anak nilang si Elias. Sa karga naman niya si Layla, ang panganay, tahimik na nakasandal sa balikat niya. Habang naglalakad sila sa arrival area, parang sumisikip ang dibdib niya. Hindi sa kaba. Hindi sa takot. Kundi sa dami ng alaala na bumabalik parang alon.
Dito nagsimula ang lahat. Sa hall na to. Sa mesang yon. Sa mismong lugar kung saan sinira niya ang 3 rebulto ng rosaryo. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kahungkagan. Sa loob ng bag niya ngayon, may 3 bagong rebulto. Pinasadya niya ito mula sa isang lokal na artisan sa New York. Pareho ang anyo, babaeng nakatayo, may mga kamay na nakabukas, mapayapa ang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sirain. Para ibigay. Para itama ang mali. Para kilalanin kung paano ang Diyos kayang baguhin ang puso ng sinumang tunay na humahanap. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Sarah habang pinapaayos ang sombrero ni Elias. Tumango si Amir. Dati, sinadya kong sirain. Ngayon, gusto kong hayaan ang Diyos na gamitin ito. Naglakad sila papasok sa terminal. Hindi na niya kailangan hanapin ang lugar. Alam ng katawan niya kung saan yon. Parang muscle memory ng kaluluwa. Sa pagdating nila sa lounge area, may bakanting mesa, parang inireserba talaga para sa kanila. Umupo si Amir. Inilabas ang unang rebulto, maingat, parang isang bagay na sagrado. Dito iyon, sabi niya. Dito ko siya winasak. Umupo si Sarah sa tabi niya, pinisil ang kanyang kamay. Anong plano mo? Wala. Basta maghintay. Ilang minuto pa lang ang lumilipas, may isang matandang babae na dumaan, may hawak na travel pillow at maliit na bag na patingin ito sa mesa. Sa rebulto. At kay Amir. Excuse me, mahina nitong wika. That's the virgin, right? Tumango si Amir. Yes. The rosary. Napaupo ang babae, hindi inanyayahan, pero parang hinihila ng hindi nakikitang puwersa. And my name's Angela. I'm sorry, it's just. I haven't seen one like that in years. And my mom had one just like it, ni. Tahimik si Amir. Pinagmasdan niya ang mukha nito, matanda, maputi ang buhok, at may mga matang puno ng kwento. I used to pray for Muslims, you know, bulong nito. I don't know why. Just felt led to every night, I'd say, Lord, bring one home to you. And then I'd fall asleep. Years and years. I never saw it happen. I thought maybe I'd never know. Huminga ng malalim si Amir. Inabot niya ang rebulto. I was that Muslim. Napatitig si Angela. Nanlaki ang mata. At tuluyan siyang napaiyak. Hindi yung hikbi ng gulat, kundi yung tahimik, matagal nang tinatagong uri ng iyak. You don't know what this means. I think I do, bulong ni Amir. Inabot ni Sarah ang tissue mula sa bag habang si Layla ay tulog pa rin sa kanyang balikat. Sa harap nila, isang matandang babae, umiiyak sa gitna ng airport, hawak ang rebulto ng rosaryo na minsang sinira at mayong naging sagot sa panalangin. Dumaan ang oras. Dumami ang tao. Ngunit hindi umalis si Amir. Sa araw na yon, ibinigay niya ang pangalawang rebulto sa isang cleaner na tahimik na umupo sa break niya sa malapit. Binigyan niya rin ito ng simpleng mensahe, this is not just a statue. It's a reminder that you are seen. Ang pangatlong rebulto ay inilagay niya sa maliit na sulok ng chapel sa loob ng airport. Hindi niya pinangalanan. Hindi niya ipinagmayabang. Basta't inilagay lang, marahan, may dasal. Para sa susunod na tulad ko. Habang papalabas sila ng terminal, tinanong ni Sarah, anong naramdaman mo? Parang, yung apoy na nagsunog sa akin dati, hindi pala para wasakin ako. Para linisin. Purification, sagot ni Sarah. It's in the Bible. Naglakad sila paalis. Si Elias ay tumatakbo-takbo sa unahan, habang si Layla ay gising na, humahawak sa kamay ng ina. At si Amir? Nakatingala. Ang dating langit na kinatatakutan niya ay ngayon ay parang bukas na anyaya. Hindi na siya piloto. Pero lumilipad pa rin siya. Hindi sa pamamagitan ng makina, kundi ng layunin. Akala ko, ito na ang dulo ng kwento ko, bulong niya sa sarili, habang papunta sa taxibay. Ngunit sa kanyang dibdib, may tinig na nagbubulong. No, Amir. Ngayon pa lang ito nagsisimula. Nasa tarmac si Amir ng isang maliit na airport sa Texas. Nakasuot siya ng simpleng navy blue jacket, may patch sa dibdib na may tatak, Airline Chaplain Corps. Sa tabi niya, nakaupo si Layla at Elias, parehong may hawak na hot chocolate.
Sa loob ng hangar, may grupo ng mga bagong dating, kalahati ay dating Muslim, kalahati ay crew ng iba't ibang airline. Lahat sila ay naghihintay ng isang bagay, ang mensahe. Lumapit si Sarah, may dalang note card. May outline ka. Pero alam ko hindi mo naman sinusundan yan. Ngumiti si Amir. Outline ko si Jesus. Good answer, sabay halik sa kanyang pisngi. Tumayo siya sa harap ng grupo. Walang stage. Walang spotlight. Pero tahimik ang lahat. Marami sa inyo ay tulad ko. Lumipad pero hindi alam kung saan pupunta. Akala natin basta't nasa ere tayo, ayos na. Pero may panahon din para bumaba. Para tumigil. Para pakinggan. Huminto siya. Tumingin sa isang batang lalaki sa likod, tahimik na nakikinig. Akala ko noon, Muslim ako dahil iyon ang sinabi sakin. Pilot ako dahil iyon ang itinuro sakin. Lalaki ako dahil iyon ang inaasahan ng mundo sa akin. Pero wala sa mga iyon ang nagsabi kung sino talaga ako. Kinuha niya ang maliit na rebulto ng rosaryo mula sa bulsa, tulad ng dati. Alam niyo kung ano ang nagpabago ng buhay ko. Hindi ito simbahan. Hindi conference. Hindi kahit Biblia. Kundi ang tinig ng Diyos na hindi ako sinigawan, kundi kinausap. May mga umiiyak sa likod. May mga nakayuko. Pero ramdam niyang bawat salita ay parang lumilipad rin, tumatama kung saan kailangan. Mula noon, hindi na ako naglipad ng eroplano. Pero naglipad ako ng katotohanan. Sa mga refugee camp, sa mga airports, sa mga bahay ng mga hindi tanggap sa sariling tahanan. Iisa lang ang dala ko, si Jesus. Sa susunod na buwan, lumipad siya pa Lebanon. Tapos sa Espanha. Tapos sa Malaysia. Sa bawat lugar may mga tanong. May mga pagtutol. May pagbabanta. Pero sa bawat lugar may isa. Isang tao. Isang kwento. Isang puso na handang makinig. At para kay Amir, sapat na ang isa. Sa social media, kumalat ang video ng kanyang patotoo. Sa ilang lugar, tinawag siyang taksil. Sa iba, bayani. Ngunit hindi iyon ang habol niya. Hindi parangal. Hindi pagtanggap. Kundi kaluluwa. Gumawa siya ng training program para sa mga dating Muslim na gustong maglingkod sa aviation ministry. Tinuruan niya ang mga ito kung paano ibahagi ang ebanghelyo na may galang, may katotohanan, at higit sa lahat, may pagmamahal. Bawat kwento ay parang etyo ng kanya. Lahat sila dating nagtatago. Ngayon, dala ang ilaw. Sa bahay, ang mga anak niya ay lumaki sa payapa at bukas na tahanan. Si Layla ay mahilig sa pagsulat. Si Elias naman ay gustong maging piloto, tulad ng ama, pero hindi dahil sa eroplano, kundi dahil gusto niyang dalhin ang pag-asa kahit sa mga ulap. Isang madaling araw, nasa loob si Amir ng isang lumang eroplano na ginawang chapel ng airport. Tahimik. Mag-isa. Hawak ang Biblia. Sa labas ng cockpit window, ang unang liwanag ng araw ay unti-unting sumisilip sa horizon. Inilapat niya ang kanyang kamay sa manibela. Dati, ito ang direksyon ng buhay ko, bulong niya. Ngayon, alam kong hindi na ako ang may hawak ng timon. Pumikit siya, huminga ng malalim. Panginoon, dalhin mo pa ako kung saan mo gusto. Ako ay iyo. Lahat ng ito ay iyo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng lumang cockpit, na may amoy pa ng gasolina at alaala, alam niyang wala na siyang dapat patunayan. Wala nang dapat patakbuhan. Sapagkat ang langit na minsang naging tanong sa kanya, ngayon ay tahanan na. Ngayon, lumilipad pa rin ako. Pero ang destinasyon nagbago na. Kung nararamdaman mong may nasusunog sa loob mo, baka oras na para lumapag. O marahil para lumipad. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.